Hindi nakakuha ng kasiya siyang sagot mula kay Jiu Xian, ang malaking panda, ang Iron-Eating Beast King, mula rito ay tatawaging hari ng panda, ay tila nababaliw na. Ang Ling power mula sa kanya ay umapaw sa magkabilang panig, puno ng banta. Umungulang bibig nito, sagutin mo ako agad. Girlfriend mo ba ang babaeng iyon o hindi? Hindi malaman kung ano ang kahulugan ng sagot na iyon para sa kuya na ito. Nanlilisik ang mga mata niyang kulay murang berdeng saging dahil sa Ling power, ibinuka ang bibig at sumigaw, sagutin mo ako. Oo nga't sumagot si Jiu Xian, pero hindi ito tumugma sa nagngingit-ngit na galit ng kaharap. Mukha siyang naglilihim at nagpakita pa ng misteryosong anyo, na sinasabing, mahirap sabihin. Ang kawalan ng takot sa kanyang ugali ay lalong nagpagalit sa panda. Anong mahirap sabihin? Malabong relasyon o kalahating bukas, kalahating sarado. Dapat masabi mo, iwinasiwas niya ang kamao na puno ng Ling power at agresibong sumugod kay Jiu Xian, sumisigaw, mamatay ka na. Hawak niya ang isang napakalakas na puwersa na tinatawag na suntok ng nagngingit-ngit na single. Mukhang seryoso siyang turuan ng leksyon si Jiu Xian. Ibinagsak niya ang buong bigat ng katawan sa lupa kung saan nakatayo si Jiu Xian. Isang malakas na kalabog, na parang bumagsak na bulalakaw ang narinig. Kailangang tumalon agad palayo ni Jiu Xian, kung tatanga-tanga siya roon, baka may apakan siya ng panda at maduraj ang lamang loob. Mula sa himpapawid, sumigaw si Jiu Xian habang umiiwas sa mga paalang at patayong sinag ng Ling power na muntik nang tumama sa kanya. Anong problema mo? Akala ni Jiu Xian ay nagtatanong lang ito, bakit biglang nanakit na talaga? Gusto ba talaga siyang patayin? Ang mga Iron Knights na nakatayo sa labas ay tahimik at seryosong nagmamasid, ngunit sa loob-loob nila, sanay na sila sa ganitong itsura ng hari ng panda. Heto na naman siya, naiinggit na naman sa iba na may girlfriend. Ito ang tinatawag na galit ng binatang malungkot, ano pa nga ba? Mula sa lupang winasak niya, masungit na tiningnan ng hari ng panda si Jiu Xian at nagpatuloy sa pagbabanta, ngayon, kung hindi ako ang mabubuhay, ikaw ang mamamatay. Ang makapal na alikabok na bumalat sa kanya ay hindi nakabawas kahit kaunti sa nag-aalab na galit sa loob niya. Matagal na kitang pinagbibigyan, ha? Sa wakas, nag-ipon na rin ng Ling power si Jiu Xian, handa nang gumanti. Ipinakita niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, ano bang problema mo kanina pa, ha? Ang dalawang kulay na Ling power na katangian ni Jiu Xian ay nagliwanag, hudyat na isang todo bigay na laban ang paparating, isang panig ay ang Ice Fist, ang isa naman ay ang Flame Fist. Sa kabila ng kumpletong elementong ito, ang hari ng panda ay nagdikit ng dalawang paa, ibinuka ang mga braso, at inilunsad ang kanyang malaking katawan na puno ng Ling power gamit ang isang natatanging teknik, ang sipa ng lalaking single. TSK. Kapag ipinaglalaban mo ang iyong pagiging single, paanong hindi ka lalakas? Itinaas ni Jiu Xian ang kanyang mga kamay para salagin ang mga binti ng panda, kailangan niyang magngit-ngit ang ngipin para makayanan ito. Walang gustong magpatalo sa kanilang dalawa. Nagbunaw sila ng ilang sandali. Ibinuka ng hari ng panda ang kanyang palad, hindi malaman kung kailan, ngunit may tumubo ng 5 matutulis at mapuputing kuko doon. Mukhang mabangis ang teknik na ito, at pati ang pangalan ay mabangis din, daklot ng sawi sa pag-ibig. Hoy, bakit ganyan ang pangalan, tapos mukha ko ang sasakmalin mo? Gustong itanong ni Jiu Xian, pero natakpan na ang bibig niya. Ang buong malaking itim na palad ay dumagan sa kanyang mukha, na ikinagulat niya. Tinabig palayo si Jiu Xian ng isang malakas na hampas. Lumipad siya ng mabilis paatras. Habang ang hari ng panda naman, ewan kung anong gusto niyang gawin. Mukhang simple lang ang atake, pero malakas ito. Tumilapon paatras si Jiu Xian, bumangga ang katawan sa ilang nakaumbok na bato, bahagyang samaire sa ilang tuktok bago huminto. Hindi pwede, hindi ko pwedeng hayaan na lang natapak-tapakan niya ang pagkatao ko. Mula sa ibabaw ng isang bato, nagpakawala si Jiu Xian ng matingkad na pulang Ling power, katulad ng ginawa ng hari ng panda, pinasabog ang lahat ng lupa at bato sa ilalim ng kanyang paa para ipakita ang sariling lakas.
Lumipad siya pabalik patungo sa kalaban. Sa pagkakataong ito, hindi kamao o mahabang binti ang ginamit niya, kundi diretsyong isinugod ang ulo sa ulo ng hari ng panda. Tag! Ang tunog ng pag-uumpugan ng dalawang ulo ay rinig hanggang sa malayo sa sakit. Napapikit silang pareho. Natulak paatras ang hari ng panda. Anong klasing laban ba ito? Tumalsik siya at bumagsak ng malakas sa lupa sa ibaba, lumikha ng maliit na alon sa lugar ng impact. Sunod-sunod na kalabog. Ang umalingaw-ngaw, puno ng epekto. Ngunit bago pa man hamupa ang usok, isang pares ng nanlilisik na berding mata ang sumilip mula roon, nakatitig kay Jiu Xian. Hindi ba't parang nananakot ng multo ito? Mukhang multong naniningil ng utang sa nakaraang buhay, utang na 3,000 pambayad sa parking na hindi binayaran, kaya sa buhay na ito, hahabulin ka kahit saan. Nang makita ang berding liwanag mula sa mata ng hari ng panda, natakot si Jiu Xian. Lang ang nasabi niya, hindi alam ang gagawin. Ganito nakalakas ang ginawa ko, pero wala pa ring epekto. Mukhang ganoon na nga. Ang isang ito ay mainitan ng ulo na parang sorbetes. Pagka tayo pa lang, walang sabi-sabi, dumilim ang mukha, at ginamit na ang halos huling alas niya. Ang imahe ng Ling Power na bumabalot sa kanya ay nagbago, hindi na isang simpleng apoy, LH, kundi ang imahe ng isang mandirigmang panda na umaatungal ng matindi, puno ng banta. Ang imahe ay eksaktong kopya ng mabangis na mukha ng hari ng panda, at umungol ito ng katulad na katulad. Mukhang may kaunti kang pag-unlad. Kung gayon, mas magiging seryoso ako. Para bang hindi siya seryoso kanina? Nasaktan lang siguro kaya kailangang sabihin iyon para hindi mapahiya, di ba? Napangiwi ang mukha ni Jiu Xian sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan kung anong problema ng nilalang na ito, pero mukhang totoo ang banta. Mukhang kung hindi siya lalaban ng totoo, mamamatay siya. Kung gayon, kailangan kong magpakitang gilas ng isang beses, tingnan natin kung sino ang mapapahanga. Ang Ling Power ni Jiu Xian ay tuluyang nagbago. Naging isang nag-aapoy na bola ng apoy na bumalat sa kanyang sarili. Ito ang teknik na ilang taon nang hindi nakikitang ginagamit ni Jiu Xian, ang Hong Lian Yan Yang Qiu, pulang lotus na globo ng nag-aalab na araw. Inilalabas lamang ito laban sa pinakamabibigat na kalaban. Pagkakita pa lang, nakilala agad ito ng hari ng panda. Ito mismo ang teknik na ginamit ng batang ito nang harapin niya si Ao Shuang sa Yetsinir City. Kaya lalo siyang natuwa at tumawa ng malakas, ho ho ho. Ha ha ha. Ho, ganito mas masaya. Gusto mong masaya? Sige, sugod. Hinding-hindi pa natatakot si Jiu Xian kan inuman. Mula sa kabilang panig, sumugod siya patungo sa kalaban, nakabuka rin ang bibig at umungol ng mahaba. Sumugod siya ng buong bilis na parang isang manlalangoy. Dalawang nakakatakot na puwersa ang nagbanggaan sa himpapawid. Ang Ling Power ng hari ng panda ay naging isang kamao na direktang sumuntok sa Yan Yang Qiu ni Jiu Xian, na nag-iwan ng UP dito, ngunit hindi ito nabasag. Kasama si Jiu Xian, humagibis ito pasulong at sa huli ay sumabog ng malakas. Boom! Napakalawak ng lugar na naapektuhan. Mula sa malayo, mukha itong isang maliit na araw na sumisikat. Ginamit ng Yan Yang Qiu ang lahat ng lakas nito, ngunit hindi nito natalo ang hari ng panda. Ibinuka nito ang bibig na may sira-sirang ngipin at ngumisi ng may pagmamataas. Nung nasa zoo tayo noon, malinaw na ako ang hayop na pinakakinagigiliwan ng lahat. Saan ka kumuha ng karapatan na ikaw lang ang magkaka-girlfriend, ha? Pagkatapos ng linya, kinagat niya ang tagiliran ni Jiu Xian, ibinaon ang itaas ng ngipin sa puwit nito, na nagparamdam ng matinding sakit kay Jiu Xian. At habang nakakagat, nginangat-ngat pa niya ito habang nagmumura, mamamatay ka na, hinayupak ka. Sa lahat ng pwedeng masaktan sa laban, ang puwit pa. Hindi ito matatanggap, napaihi sa sakit si Jiu Xian. Napasigaw siya, aray, ang puwit ko. Ang pagkagat sa puwit ay parang pagkagat sa kanyang dignidad. Hindi pwede. Bumwelta si Jiu Xian para maghayganti. Ginamit din niya ang kanyang mga ngipin, kinagat ang dibdib ng hari ng panda ng malalim. Kailangan din niyang makakagat sa kalaban para maibsan ang kanyang inis.
Yung isa naman, hari ng panda, pareho lang din. Sa buong buhay niya, kailanman ay hindi pa siya nakagat sa dibdib. Yan ang ipinagmamalaki kong dibdib. Ang sakit. Bitiwan mo ako. Hindi na makayanan, tumalon pa atras ang hari ng panda. Ang sakit talaga. Sa kanyang dibdib, malinaw pa ang bakas ng mga ngipin ni Jiu Xian. Napakalalim ng kagat. Nang makitang naitulak niya ng kaunti ang kalaban, kinuyam ni Jiu Xian ang kamao, tumalon at nagklaro, itatama ko lang, ha? Ako ang pinakasikat na panda sa zoo. Gustong-gusto ako ng mga batang tao. Hindi ko matatanggap na maturuan ako ng isang taong ngayon lang nagka-girlfriend, sigaw pabalik ng hari ng panda, na may pag-alit pang pagturo ng daliri. Saang banda? Pumupunta sila roon para sa akin. Ikaw nga, wala man lang babaeng estudyante na kumukuha ng litrato mo. Nakakatawa naman ito. Sino bang may pakialam doon? Inilapit ni Jiu Xian ang mukha niya sa mukha ng hari ng panda at nang husga pabalik, kung pinakasikat ang pag-uusapan, lahat ng nag-aalaga sa akin ay magagandang babae, mga diyosa. Samantalang ikaw, puro mga tita, bathim, lang. Anong masama sa tita? Hindi siya nagpatalo at idinikit ang ulo sa ulo ni Jiu Xian para sumagot, ang pagkain ko ang pinakamasarap sa zoo. Ang kwarto ko ang pinakamalaki. Hindi na pwede ito. Ang digmaan ng bibig ay lalo lang magpapaiinit ng ulo. Muling nag-alab ang Ling Power ng hari ng panda. Ang dalawang kamay ay nakaturo pasulong na parang magpapatumba ng tao. Kung hindi, ganito na lang, nagbigay siya ng suhestyon, kung sino ang manalo, siya ang pinakasikat. Sige ba? Sino bang takot? Sa kabilang panig, pinatigas ni Jiu Xian ang kanyang mga kalamnan, nagpalabas ng isang dambuhalang sulo, handa ng sumugod. Kung gayon, napagkasundoan na. Pareho silang tila nilamon na ng emosyon ang pag-iisip. Walang gustong magpatalo. Nasaan ang pinakamalakas na Ling Power? Nasaan ang umaapaw na lakas? Ilabas na. Nagtitigan sila ng masama sa isa't isa. Pareho silang umungol ng mahaba. Mukhang hindi pwedeng hindi sila magbakbakan hanggang katapusan sa pagkakataong ito. Mensahe mula sa orihinal na nagsasalita sa text, magsimula na tayong tumaya. Sino sa panig ng kulay berde, ang hari ng panda na puno ng tato, mag-comment ng berdeng puso. Sino sa panig ni Jiu Xian, naniniwala sa kanyang apoy ng templo, mag-comment ng pulang apoy. Dumidilim na ang paligid. Ang hamog, kasabay ng malamig na hangin, ay gumapang sa kapatagan, tinatakpan ang mga hanay ng bundok na bato sa malayo. Sa gitna ng malamig na tanawin, mayroong agos ng buhangin na dumadaloy mula sa mga bangin pababa. Ang agos na ito ay parang may sariling isip, malaki ang nabuong hugis sa itaas at ibaba, habang maliit sa gitna. Lumabas si Qinggang mula sa bante ng buhangin, itanapak ang malapad niyang paa sa hindi pantay na lupa. Mula sa likuran niya, lumakad siya patungo sa pinakamakapal na usok at alikabok. Isa lang ang kanyang pakay. Bihirang makitang ganito kabalisa si Qinggang. Hindi niya alam ang sasabihin kundi ang tatlong salita, ayos ka lang? Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, na nagsasabing ang kalagayan ng tinatanong ay hindi magaan. At totoo nga, mukhang gulagul-anit si Jiu Xian. Ang buong katawan niya ay puno ng mga paalang at patayong hiwa. Mula sa kanyang mata at bibig, may mga tuyong bahid ng dugo. Ang buong katawan ay puno ng gasgas. Nakaupo siyang tulala, humihingal ng malakas na may kasamang pag-ubo. Kaawa-awa siyang tingnan. Ilang sandali pa bago siya nakapagsalita, kumuha ako ng kaunting life essence, pero, masyadong malubha ang mga sugat, medyo mabagal ang paggaling. Kung hindi ako nagdala ng bote ng essence mula sa Divine Tree, malamang kanina pa ako kumakanta ng paalam. Wala nang masabi si Qinggang kundi, hayaan mong ihatid kita pa uwi. Itinaas niya ang kanyang braso, at isang haligi ng buhangin ang lumabas mula sa malaking bato, bumuo ng isang maliit na upuan na yamakap kay Jiu Xian na halos himatayin na. Sa ngayon, kahit pagapangin si Jiu Xian ay mahirap na, paano pa kaya ang maglakad? Kailangan niyang magpatulong sa kontratista, Qinggang, para makauwi. Habang naglalakad, pinuri ni Qinggang, hindi ko akalain na ganyan ka pala kalakas.
Natalo mo silang lahat. Narinig yun ni Gio Sian at hindi makatulog o hindi makapaniwala. Mahina siyang tumutol, hindi naman talaga ganoon. Ang grupo ng Iron Knights, mahigit 10, ay tahimik na tumawid sa kapatagan sa ilalim ng kalangitan ng gabi, maayos ang pila na parang nagsasanay sa kampo militar. Isa sa mga miyembro ng Iron Knights ang nagsalita, "Boss, hahayaan lang ba natin siyang umalis ng ganoon? Wala bang problema? Pakiramdam ko mas mabuting iuwi natin siya." Makatwiran ang sinabi niya, ngunit ang maitim na anyo sa harapan, ang hari ng panda, ay nanatiling tahimik na parang hindi siya narinig. Nagtaka ang tauhan kaya sinubukan niyang tawagin, "Boss?" Wala pa ring sagot na, "HMM, dahil ang hari ng panda ay abala pa rin sa pagtingin sa bote ng life essence na hawak niya. Mukhang matalas pa rin ang mga kuko nito, ngunit ang katawan ng panda ay puno rin ng mga gallows, tumutulo ang dugo, hindi nalalayo sa kalagayan ni Gio Sian. Mahigpit niyang hinawakan ang bote ng life essence, tahimik na umungol ng may malalim na iniisip, saka tumingala sa mga ulap na marahangaanod. "Patuloy kang mabuhay, nakababatang kapatid," ang buong hiling niya ay ipinadala sa mga ulap. Maraming umaasa na dadalhin niya pabalik si Gio Sian para palakasin ang kanilang puwersa, ngunit bilang isang nakatatandang kapatid mas gusto niyang bigyan ng pakpak ang kanyang kapatid. Nakapili na ito ng panig, at bilang kapatid, irerespeto niya iyon. Habang malalim ang iniisip, biglang may naalala ang hari ng panda. Naging seryoso ang kanyang mga mata at lumingon siya para tanungin ang mga tauhan, "Sira? Masyado tayong naging abala sa laban, nakalimutan nating kunin ang mga bangkay ng Blood Wolf at Moon Wolf, malamang si Moon Spirit King." "Ay, bakit ngayon lang naalala ang importanteng bagay na iyon?" May sumagot na tauhan, "Boss, nakuha na nila." Nang hinayang siya at gustong bumalik para lumaban pa, pero ano pa ang ay lalaban? Masyado nang malayo, at malapit nang sumikat ang araw. Hindi na nila mahahabol pa.